Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating narrator. Salamat po Sir Dan kung mapili po ninyo ito. Tawagin niyo akong Delio. 52 na rin po ngayon. Pero yung ibabahagi ko sa inyo ay isang karanasan na hindi ko malilimutan hanggang sa huling araw ng buhay ko. Isang karanasang nagpatunay na yung mga kinatatakutan naming mga taga-baryo doon sa Samar ay hindi lang basta kwento o alamat, dahil totoo sila. At isa nga sa kanila ay muntik nang maagaw yung anak ko. Lumaki ako sa isang liblib na baryo dito sa Samar. Dito nga ako ay pinanganak. At syempre ay dito rin nagkaisip. Ang baryo namin ay nakatago sa pagitan ng bundok at kakahuyan. Noong kabataan ko, wala pang kuryente at wala pang sementadong kalsada. Gasera at lampara lang yung gamit kapag gabi. At kalabaw naman yung gamit kung may kailangang buhatin ng mga mabibigat. Madalas po noon na marinig ko sa mga matatanda yung mga kwentong aswang. Bata pa lang ako, tuwing may biglang magkakasakit o may hayop na nawawala, laging inaswang daw yung dahilan. Sabi nila, kapag yung gabi biglang natahimik at kapag tumigil yung mga kuliglig at mga palaka, ibig sabihin ay may gumagalang kakaiba. Lalo na raw kapag malamig yung hangin at parang may humahaplos sa batok mo. Malamang ay meron daw nakatingin sa'yo. Ang lola ko, lagi akong binabalaan noon. Delio, kapag may nakita kang kakaibang tao, yung matalim yung tingin at malikot yung mata, o kaya tila laging gutom, mag-ingat ka. Huwag kang magpapahawak o kahit ano sa katawan mo. Mag-ingat ka rin sa kanila kapag hinahawakan ka nila, lalo na sa laway nila. Wika pa nga po niya noon. Yun daw kasi yung ginagamit ng aswang upang makapangbiktima o magpahawa. O kung anumang paraan para maisahan nga yung kanilang nais na biktimahin. Noong bata ko, kinikilabutan ako sa mga kwento. Pero habang lumalaki, ay natuto na rin po kung hindi basta-bastang maniwala. Ang sa utak ko noon, baka tinatakot lang kami ng ibang mga tao o gawa-gawa lamang para hindi nga kami maglaro sa gabi. Hanggang sa dumating nga yung araw na wala ng biro-biro. Nang magkapamilya nga ako, akala ko'y mas mapapanatag na nga ako. Pero hindi pala ganoon. Lalo pang lumakas yung takot ko nang ipanganak nga yung aking anak na tawagin po nating Luis. Itong anak ko, ang kaisa-isa naming anak ng asawa kong tawagin nating Maria. Malusog naman po ito at masayahin. Pero may isang bagay na hindi maitatago. Isang malaking balat sa kaliwang pisngi nito. Mula pa pagkabata, ay siyempre nandoon na yon. Malapad, kulay tsokolate at kitang-kita kahit saan nga siya magpunta. Madalas pong sabihan ako ng mga matatanda noon, Delio, bantayan mo yung anak mo. Ang mga batang may kakaibang tatak sa katawan, madalas ay kinukursunadahan. Sambit pa nga ng mga matatanda. Nung una, sinasabi ko lang sa kanila na pamahiin lang. Pero habang lumalaki nga yung anak ko, mas nararamdaman kong baka may katotohanan din. Tahimik na bata itong anak ko. Mahiyain pero malapit naman sa akin. Lagi siyang nasa tabi ko kapag nasa bahay. At tuwing tinitignan ko yung balat sa kanyang pisngi, naiisip ko ang mga babala ng mga matatanda. At syempre hindi ko maiwasang kabahan. Isang ang pangyayari noon yung tuluyang nagpabago sa paniniwala ko. May kapitbahay po kaming sila Mang Renato at Aling Pina. May anak silang babae, si Marites. Mga 7 taon. Masayahin din at palaging naglalaro kasama yung ibang mga bata. Siyempre kasama na rin yung anak ko. Isang gabi noon ay nawalan sila ng anak. Nakatulog silang dalawa. Pero pagising nila ay wala na itong si Marites sa kanyang higaan. Akala nila ay lumabas lang. Pero buong baryo na nga yung naghanap noon pero walang makakita. Hanggang kinaumagahan, may nakakita sa gilid ng kakahuyan. Katawan ng isang bata at wala na umanong lamang loob. Maputla rin na parang piniga nga yung lahat ng kanyang dugo sa katawan. Sabi ng albularyo, inaswang daw ito at yung batang tinutukoy ko ay walang iba kundi si Marites. Walang nakakita kung papano pero malinaw nga yung mga palatandaan. Yung katawan, yung sugat sa kanyang tiyan. Wala na ring dugo at nawawala rin yung ibang mga lamang loob. Doon nga ako labis na natakot noon. Hindi ko na kayang sabihin na katang-isip lang yung mga nangyayari.
Hindi ko rin kayang isipin na baka isang araw ay si Luis naman yung makuha ng mga aswang. Pagkaraan nga ng ilang linggo noon, matapos yung mga nangyari kay Marites, ay nagsimula na nga yung kakaibang mga bagay. May mga manok na biglang nawawala. Kapag umaga, may mga makikitang talagang buto na lang, wala ng laman. Ang mga aso rin ng kapitbahay noon ay bigla na lang tumatahol ng wala sa oras. Tapos bigla ring tatahimik, parang sinasakal. Tapos matatagpuan na lang kinaumagahan, napatay na. Isang gabi nga noon, habang kami ay natutulog, bigla akong nagising noon sa kaluskos sa bubungan. Parang may mabigat na naglalakad doon. Dinig na dinig ko po yung tunog. Hindi ko muna sinabi kay Maria para hindi nga ito matakot. Pero kinuha ko na nga yung itako at nagbantay ako hanggang madaling araw. Kinabukasan, napansin ko nga yung anak kong si Luis. Umiiyak ito pagkagising niya. Ang sabi nito, "Papa, may humaplos po sa akin kagabi." Wika pa nga ng anak ko noon. At nang tanungin ko nga kung sino, ang sabi lang nito ay hindi raw niya nakita. Pero talagang kinilabutan daw siya dahil parang may mahabang mga kuko daw yung kamay nito. Kinilabutan rin ako nang marinig ko yon sa anak ko. Hanggang sumapit nga ulit yung hating gabi. Maulan po noon at malakas yung hangin. Nasa loob kami ng bahay, imbing na rin yung lahat. At bigla kong narinig yung iyak ni Luis noon. Tinatawag niya ako noon. Kaya't agaran nga akong tumayo at nakita ko yung bintana. Na syempre gawa lang din po sa kahoy. Bahagya yung nakabukas. At mula roon, may dalawang matang pulang-pula ang nakasilip. Nakatingin lang yon sa anak ko. Wala akong naisip noon kundi yung kapakanan ng anak ko. Dinampot ko agad yung itak. Hinawi ko yung kortina. At doon nga bumungad sa akin yung nilalang. Kakaiba yung balat nito. Mahaba rin yung kuko. Matulis yung mga ngipin at basang-basa yung buhok dahil sa ulan. Ang dila po nito, mahaba. At parang inaabot po nito yung anak ko. Sa akin ang bata. Bulong pa nga po nito. At doon ako lalong kinilabutan. Sumugod ako at tinaga ko ito. Mabilis siyang umatras. Tumalon siya agad sa bintana at sa kabila ng ulan at dilim ay nakita kong kumakampay yung isang bagay na parang mga pakpak. Lumipad po siya papunta sa may kakahuyan, kasabay ng parang hagik-hik na talagang nakakapangilabot. Niyakap ko agad yung anak ko. Nanginginig po ito noon at umiiyak. Sa puso ko, alam kong hindi yun yung huling pagtatangka ng aswang na yon. Nang sumunod na gabi, hindi na ako nakatulog ng mahimbing. Gabi-gabi po noon ay parang naririnig ko yung mga yabag sa bubungan. Naririnig ko rin yung tunog ng pakpak sa hangin. At yung bulong na parang nasa mismong tenga ko lang. Hindi mo ako mapipigilan, Delio. Ganon po yung bulong na naririnig ko noon. Naglagay nga kami ng bawang sa paligid ng bahay. Naglagay rin kami ng asin sa mga bintana. At naglagay rin ako ng krus noon sa may pintuan. Tinulungan rin kami ng ibang kapitbahay. Pero kahit na ganoon, ramdam ko pa rin yung presensya nito. Minsan ay naririnig naming parang may humihigop sa bubungan. Hindi ko alam kung parang sumisingot na hindi ko rin maintindihan. At kapag umaga naman, may mga patak ng malagkit na likido sa may sahig sa labas. Alam kong sa kanya galing yon. Binibisita niya kami tuwing gabi. Kaya lalo ko nga pong binabantayan yung anak ko noon. Hindi ko siya pinapalabas muna ng bahay kapag gabi, syempre. Kahit araw nga, tinitiyak kong meron itong kasama kapag naglalaro ito sa labas ng bahay. Hanggang dumating nga yung gabi na muntik nang mawala sa amin yung anak ko. Mag-alas 12 na rin po yun ng hating gabi. Malakas po ulit yung ulan at kami matutulog na rin sana. At yung asawa ko at anak ay tulog na rin. Mahihimbing na nga rin ako noon pero bigla kong naramdaman yung malamig na hangin sa loob ng bahay. Kahit sarado nga yung mga bintana. Nakahiwalay na po noon yung kwarto ni Luis. Kaya tinignan ko nga po ito. At nakita kong bukas po ulit yung bintana nito kahit makailang ulit ko nang sinakyon. Alam kong naroon siya, yung aswang. Malamang ay nakapasok ulit sa loob. At nung tignan ko nga po sa may sulok, ay grabe yung kaba ko noon. Dahil naroon nga siya nakatayo lang sa may gilid ng higaan ng anak ko. Kitang-kita ko yung kuko at parang nakatutok na sa katawan ng aking anak. Sa akin na siya. Bulong pa nga po nito. Wala na akong inisip noon.
Sumugod ako agad, hawak yung ita ko at buong lakas kong pinagtataga yung nilalang. Tumama ito sa kanyang braso kaya't umalingaw-ngaw agad yung sigaw na hindi tulad ng sa tao. Parang hiyaw po yun ng hayop na hindi ko malaman kung ano. Nagmamadali siyang umatras noon pero siyempre hinabol ko siya. Tinaga ko siya ulit at natamaan ko siya sa balikat. Mukhang hindi niya ako naunahan ng dungan dahil talagang nilakasan ko rin yung loob ko noon. At hindi ako matatakot sa kanya kahit ano pa. Tumalsik po noon yung dugo nito. Parang kakaiba yung amoy. Pero bago ko nga siya tuluyang matamaan ulit, kumampay po ulit yung malalapad niyang pakpak nung tumalon nito sa may bintana. At lumipad po siya sa may madilim na bahagi. Naiwan akong hingal na hingal noon. Nanginginig ako sa takot pero buo pa rin yung loob ko. Alam kong ginawa ko yung dapat kong gawin na protektahan yung kaisa-isa naming anak. Hindi ko hahayaan kailanman na makuha niya yung anak ko. Nung gabing yun ay hindi na ako natulog. Nagbantay ako hanggang mag-umaga. Hindi ko siya hahayaang magkaroon pa ng pagkakataon. Lalo at alam ko na baka hindi naman ganun kaluba yung sugat na kanyang tinamo, dulot ng pagtagang pinagagawa ko. Kinabukasan po noon, nagpunta nga yung mga kapitbahay sa bahay dahil narinig na nga nila yung mga nangyari. Nagpatawag rin kami ng albularyo noon. Tinignan nga po niya yung itakat yung mga bakas ng dugo. At ayon dito, mabigat raw yung nagawa kong tama ng itak sa aswang na yon. Posibleng magtatago raw muna yon. Pero mukhang hindi ko raw napuruhan. At baka hindi raw yung titigil hanggat hindi nga niya nakukuha yung kanyang gusto. Pero binigyan naman po niya kami noon ng mga pananggalang upang hindi na nga kami mapasok pang muli. Naglagay po siya ng mga pangontra noon sa labas ng bahay. Lumipas nga po yung mga buwan noon at hindi na muling bumalik yung aswang na yon. Marahil ay nalaman na rin niya na kumonsulta na kami sa albularyo. Sabi pa nga ng iba, baka lumipat na raw sa ibang baryo. Sabi naman din ng iba, ay baka nagawa ko talagang patayin. Pero hindi lang po ako sigurado. Yung anak po namin ay lumaki naman ng maayos. Pero hanggang ngayon, tuwing bumabalik ako sa lugar namin dahil hindi na po kami doon nakatira. Tuwing gabing malamig po yung hangin at naroon ako, bumabalik pa rin sa isip ko yung gabing yon. Ang mga pulang mata, ang mahahabang kuko sa kanyang kamay, at yung tinig niya na nagsasabi na hindi mo ko mapipigilan, Delio. Naririnig ko pa rin po yun sa tenga ko. Ngayon po ay siyempre may edad na rin ako at may mga apo na rin. Pero hindi ko makakalimutan yung pangyayaring yon. Hindi ko alam kung buhay pa ba talaga yung aswang na yon. O baka may mga kamag-anak pa siyang nagtatago rin at baka nahawaan niya. Ang tiyak ko lamang, hindi ko hayaang may mangyari rin ganon sa apo ko. At kahit sa iba kong mga kamag-anak na malapit sa akin. Kahit ilang taon na nga po yung nagdaan, sa totoo lang ay napakatagal na. Dala ko pa rin po yung itak sa tabi ko kapag gabi. Lagi pa rin po kung may tinatabing itak sa aking pagtulog. Dahil sa lugar po namin, hindi lang talaga alamat yung aswang. Totoo sila. At minsan, darating sila sa mismong pintuan ng bahay mo. Ito po yung kuwento ko. Isang amang hindi basta-basta pumayag na maagaw ng aswang yung anak niya. Hanggang ngayon po, buhay pa rin yung alaala. Buhay rin yung takot at buhay pa rin yung paninindigang protektahan yung pamilya ko laban sa mga ganitong nilalang. Maraming salamat po, Sir Dan, kung mapili man ninyo ito. At binabati ko rin yung lahat ng inyong mga tagapakinig. Sana'y nagustuhan ninyo itong kwento. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang unang kwento ay merong pamagat na ang buntis na si Belen. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Belen, tubong kapis. Hindi ko po alam kung tama bang ikwento ko ito. Pero hanggang ngayon ay dinadala ko pa rin yung takot at pangamba. Buntis po ako noon, 7 buwan na. At akala ko magiging pinakamasayang yugto yun ng buhay ko. Pero maling-mali pala ako doon. Nung una, tahimik lang din po yung lahat.
Mag-isa lang akong nakatira sa bahay ng aking mga magulang dahil nasa abroad po yung asawa ko. Lagi niya akong kinakausap sa telepono. Pero tuwing gabi, may kakaiba po akong nararamdaman. Para bang may mga matang nakatitig sa akin mula sa labas ng bahay. Ang una kong napansin, tuwing hating gabi ay may naririnig akong pagaspas ng pakpak sa bubungan. Para bang malaking paniki. Sabi ng mga kapitbahay noon ay baka raw aswang. Pero hindi ko po yun agad pinaniwalaan. Hanggang sa magsimulang maging malinaw yung mga pangyayari. Isang gabi, hindi ko maiwasang maalala yung dati kong nobyo. Tawagin na lang po nating Rogelio itong dati kong nobyo. Matagal po kaming nagkahiwalay. At hindi naging maganda yung aming ending. May nagsabi pa nga na sumali siya sa mga grupong nag-aaral ng itim na mahika. Sinabi lang po ito sa akin pero hindi naman ako sigurado kung totoo. Hindi ko naman yun pinapansin noon. Pero mula nga nang mabuntis ako, ilang ulit ko siyang nakikitang nakatayo lang sa malayo. Nakatingin lang sa bahay. Nung una ay parang hindi ko pa siya namukhaan. Pero nung mga sumunod ay talagang nakilala ko na siya nga si Rogelio. Isang gabi po noon ay nagising ako dahil parang may humahaplos sa aking tiyan. Pagmulat ko, may anino ng lalaki sa gilid ng kama. Hindi ko makita yung mukha. Pero ramdam kong hindi nga ito tao. Napasigaw po ako noon at bigla na siyang naglaho. Kasabay ng malakas na paglipad palabas ng bintana. Nakita ko na lang po noon na bukas rin pala yung bintana ko. Kinabukasan ay nagpunta nga ako noon kay Aling Marta, isang albularyo. At ang sabi po nito noong nagpatingin nga ako sa kanya, "Belen, bantayan mo yung anak mo. Merong nagkukursunada dyan. Kilala mo yung taong yon. Dating mahal mo, pero hindi na normal ngayon." Wika pa nga po ng albularyo noon. Naninindig po yung balahibo ko noon. Dahil alam ko na si Rogelio na nga po yung tinutukoy nito. Simula po noon, hindi na ako nakatulog ng mahimbing. Lagi po akong aligaga. Laging may mga gasgas din sa aming bubungan. Yun bang nakakairitang tunog. At minsan, makikita ko na nga po yung bakas ng kamay sa bintana. Mahaba po yung kuko ng kamay, na parang mesa hayop. Umiinom po ako noon ng mga halamang binigay ni Aling Marta. At nilalagyan ko rin ng bawang at asin yung paligid ng bahay. Lalo na nga yung mga bintana at pinto. Ngunit isang gabi, dumating nga yung pinakamasamang pangyayari noon. Bandang 12:00, biglang tumahimik yung paligid. Wala man lang kahol ng aso kong narinig kahit meron naman po kami noon. At mula nga sa bubungan, narinig ko yung malakas na ungol at paggalaw ng yero. Para bang may gumagapang mula doon. Nang sumilip ako sa bintana ay nakita ko po siya. Si Rogelio. Pero hindi na po ito normal. Kakaiba po yung kulay ng balat niya. Malalaki rin yung mata at pati na rin yung kanyang bibig. Puno po yun ng matutulis ng ngipin at yung mata naman niya ay talagang nagliliwanag. Nakatingin lang po siya ng diretsyo sa tiyan ko noon. Habang nakadungaw sa bintana na noon ay bukas na naman. "Belen, akin na yan." Bulong pa po niya noon na talagang kinilabutan ako. Napasigaw ako syempre. Kinuha ko yung bawang at hinagis ko po yun sa kanya. Sinabuyan ko rin po siya ng asin noon at nagawa ko po yung tamaan. Napasirit po siya ng sigaw na para bang demonyo at bigla na lang din po itong umalis. Pero bago nga po siya nakaalis noon, ramdam kong nailapit pa po niya yung dila niya sa aking tiyan. Para bang susundutin yung lamang loob ko. Kinabukasan, halos hindi ko na po kayang gumalaw. Nararamdaman kong mahina po yung bata sa aking sinapupunan. Kaya't nagmadali po ako noong magpunta kay Aling Marta. At doon ko nga po nalaman na muntik na palang makuha ng hayop na aswang na yun, yung aking dinadala. Doon na po ako nagsimulang magpagawa ng mga pangontra. Pinalibutan rin po ng albularyo ng mga pangontra yung aming bahay. Ayon sa kanya, sa ginawa daw niyang yon, masisiguro na raw niya na hindi na ako babalikan ng aswang lalo at kilala na rin po namin ito. Ayon sa kanya, gagawa rin daw siya ng ritual upang kontrahin nga yung aswang na yon. At upang hindi na niya ako balikan. Matatakot daw ito kapag gumawa nga siya ng ritual na pangontra dito. At dahil po doon, ay nagawa ko naman pong may panganak ng ligtas yung sanggol ko.
Hindi na po kami ginambala pa ni Rogelio. Ngayon po, buhay naman po yung anak ko. Salamat sa mga ritual at panalangin. Pero si Rogelio, hindi ko po alam kung saan na nga ba ito. Hindi ko na po siya nakita pang muli. Minsan lang pakiramdam ko ay nasa paligid pa rin po ito. Naghihintay ng tamang oras para bumalik. At tuwing nakakarinig po ako paminsan-minsan ng paggaspas ng mga pakpak sa gabi, na kahit malamang ay mula lang din sa normal na mga ibon, ay nanlalamig pa rin po yung buong katawan ko. Iniisip ko pa rin na baka si Rogelio yun. Pero sinusubukan ko na rin po yung ibaw na salimot. Hanggang dito na lang din po ito at maraming salamat. Ituloy naman po natin yung pagkukwentuhan ngayon. Dito sa ating ikalawang kwento na meron namang pamagat na ang binatang si Mario. Hello po sa lahat ng mga tagapakinig dito. Tawagin naman po ninyo akong Mario. 21 taong gulang. Isa po kong simpleng binata na nakatira sa isang liblib na baryo dito sa Capiz. Hindi ko po akalain na yung simpleng pagkuha ko ng kahoy panggatong ay hahantong sa bangungot na hanggang ngayon ay hindi ko makakalimutan. Isang hapon po noon, pinapunta ko ng tatay ko sa gubat para kumuha ng mga kahoy panggatong. Madalas naman po yung pinapagawa sa akin at hindi naman po ako baguhan sa mga ganong gawain. Malapit na pong magdilim noon, pero sabi ko nga po noon ay mabilis lang naman ako. Sanay naman akong mag-isa at sanay naman din akong manguha ng kahoy, kaya't dala ko lang po noon yung itak at maliit na sako. Habang papasok nga ako sa gubat, ay ramdam ko agad yung bigat ng hangin. Tahimik, maliban sa mga ingay ng mga kuliglig. Nasa kalagitnaan na po ako noon ng pagpuputol ng kahoy nang bigla kong marinig yung mahaba at malalim na buntong hininga. Napalingon po ako noon. Akala ko kasi tao, kaya't sumigaw po ako noon. "Sinong nandyan?" Sigaw ko pa nga po, pero wala namang sumagot. Pero makailang sandali pa, may pagaspas ng pakpak mula sa itaas noon na aking narinig. Nang tumingin ako, may nakita akong malaking nilalang. Hindi po tao, hindi rin naman hayop. Parang malaking paniki na may mukhang tao. Yun po yung pagkakita ko, kaya't hindi ko rin kayang ipaliwanag ng maayos sa inyo. Ang mga mata po niya ay pula, na animoy galit na galit. Dali-dali po akong tumakbo noon, pero mabilis siyang bumaba at humarang sa aking dinadaanan. Nakita ko po yung mga ngipin niyang matutulis at ang mga dila niyang mahahaba, para pong dila ng ahas. At naramdaman ko pong gusto po niya akong biktimahin. Lalo pa't nilalabas po talaga nito yung kanyang dila, na parang manipis lang pero animoy napakatulis. Sinugod nga po niya ako noon, at mabuti na lamang meron nga akong dalang itak. Inataw ko siya sa kanyang braso at lumipad po ito papalayo. Pero narinig ko yung halakak nito. Yun bang parang pinaglalaroan ako, at hindi man lang po siya nasaktan talaga ng gusto sa ginawa kong pag-itak sa kanya. Kinikilabutan po ako nang marinig yung ginagawa nitong ingay. Para bang tawa na parang huni na hindi ko rin maintindihan. Doon ko lang po naramdaman yung totoong takot. Parang binabalot po ako ng lamig. Nangangatog yung buong katawan ko at talagang nanginginig po yung tuhod ko noon. Mabilis akong nagtatatakbo palabas ng gubat, pero kahit na anong bilis ko, naririnig ko pa rin yung paglipad niya sa itaas, na animoy talagang sinusundan po ako nito. Nang makalabas na nga po ko sa gubat noon, doon lang po ito nawala, lalo at may mga kabahayan rin po noon at sumisigaw rin po ako ng paulit-ulit ng tulong. Bago po ito lumisan, narinig ko pa po yung boses niya sa hangin. "Babalikan kita." Yun po yung aking narinig, na lalong ang nagpakilabot sa akin. Pero mabuti na lamang at naglabasa naman po yung mga taong naroon, na nagtataka na rin po noon kung ano bang nangyayari. Agaran po nila kung sinalubong noon, habang sila rin ay nakatingala, dahil parang narinig rin daw nila na merong humuhuni sa itaas, na hindi raw talaga normal. Sinabi ko po agad sa kanila noon, na meron ngang aswang na humahabol sa akin. Aswang na lumilipad. At kinilabutan rin po yung mga taong naroon, pero ayon sa kanila ay ligtas na raw ako, dahil hindi raw nila ako pababayaan at hindi nila ako hahayaang mabiktima ng aswang na yon.
Nagmagandang loob rin po noon yung ilang kalalakihan. Naihatid na lang daw nila ako sa bahay upang masiguro yung kaligtasan ko. Pagdating ko pa nga po sa bahay noon ay nanghihina na po ako. May nakita po ako noong mga gasgas sa aking balikat, lalo pa at sinubukan nga po kong dagitin ng nilalang. Para po yung galing sa mako ko na talagang matutulis. Hanggang ngayon po ay nagpeklat rin po yon. Mabuti na lang at hindi nga po niya ako nagawang dagitin at hindi rin niya ako talagang nasaktan o nagawang biktimahin. Grabe po yung pasalamat ko sa mga taong tumulong sa akin ng gabing yon. Mula noon, hindi na ako pumapasok ng mag-isa sa gubat. Tuwing gabi, lalo na kapag madilim yung buwan, pakiramdam ko ay nasa paligid lang po siya, naghihintay at nagmamasid. Hanggang dito na lang din po itong kuwento ko. Salamat po. Ito naman po yung ating pangatlong kwento na merong pamagat na Kwento ni Rhea. Hello po sa lahat, tawagin niyo po kong Rhea. Minsan umuwi po ako noon sa probinsya namin sa Leyte. Gabi na po noon at galing ako sa handaan. Dahil walang masakyan, naglakad po ako ng mag-isa pa uwi. Tahimik naman yung kalsada, tanging tunog lamang na mga kuliglig yung naririnig ko. Habang naglalakad ako, bigla kong napansin na meron ngang anino sa aking likuran. Una akala ko ay kapitbahay lang po na umuwi rin. O baka kababaryo. Pero nang tumigil nga ako ay tumigil rin po ito. Nang maglakad ako ay sumabay rin po ito ulit. Doon na nga ako kinabahan. Paglingon ko, meron po akong nakitang babae. Mahaba po yung buhok nito at nakaputi ng damit. Pero wala po itong muka. Para bang usok lang po yung nasa gitna ng kanyang ulo. Napatras po ako noon. Pero sa bawat paghakbang ko ay mas lalo po siyang lumalapit. Hindi po siya naglalakad. Dumudulas po siya palapit sa akin noon. Yun po yung pagkakita ko, yun bang parang nakalutang lang. Sobrang takot ko po noon. Tumakbo nga ako hanggang sa bahay. Wala na pong lingon-lingon dahil kinakabahan po ako noon. Na baka sa aking paglingon ay makita ko pa po ulit yung nakakakilabot na nilalang na yon. Pagpasok ko sa bahay, hingal na hingal po ako noon at umiiyak. Kinabukasan, sabi po ng lola ko, may nagpapakita raw talaga sa daang yon. Kaluluwa daw ng babaeng namatay sa aksidente. Ilang taon na rin yung nakaraan. Simula po noon, kahit na anong mangyari, hindi na nga ako naglalakad ng mag-isa sa dilim. Hanggang dito na lang din po itong kwento ko. Ang panghuli at pang-apat naman po nating kwento ay merong pamagat na pasahero. Hello po sa inyong lahat. Tawagin niyo lang po akong Lisa. Pauwi po ako noon galing trabaho. Mga 2:00 po yun ng madaling araw. At dahil wala na rin pong jeep, ay napilitan po akong sumakay sa isang tricycle. Pag upo ko po sa likod, ay meron pang isang babae na pasahero. Nakaputi ng damit, mahaba yung buhok at nakayuko lang buong biyahe. Tahimik lang po ito at hindi kumikibo. Kaya inisip ko na baka pagod lang. Habang bumabiyahe nga kami ay napansin ko na parang ang lamig po talaga sa gilid ko. At kahit saglit po na sulyap, ay hindi ko po makita yung mukha niya dahil natatakpan po talaga ng buhok. Nang malapit na nga po ako sa bahay noon, ay bumaba po ako at nagpasalamat sa driver. Pero bigla po itong tumingin sa akin noon at yung sabi nito, "Buti na lang hindi ka natakot. Dahil ikaw lang naman yung sakay ko. Pero umaakto ka na parang meron pa akong ibang pasahero." Wika pa nga po ng driver noon. Nanindig nga po yung balahibo ko. Paglingon ko sa loob ng tricycle, wala na rin po yung babae. Hindi ko alam kung saan na nga ba ito nagpunta. Pero isa lang po yung sigurado ko. Hindi po tao yung katabi ko ng gabing yon. Simula po noon ay hindi na ako sumasakay ng mag-isa tuwing madaling araw. Lalo na't natakot na rin po ako sa aking naging karanasan. Ito lang po yung kwento ko. Medyo maikli lang din po pero salamat sa pagkakataon. Paalam. Magandang araw o gabi sa inyong lahat. Itago na lang po ninyo ako sa pangalang Hector. Isa po kong simpleng magsasaka mula sa Negros Occidental.
gusto ko lang din pong magbahagi ng isang kwento na nangyari sa buhay ko. Isang gabing hanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin ako kapag aking naaalala. Dekada 80 po nang mangyari ito. Sa panahon na wala pang kuryente sa baryo namin at yung tanging ilaw lamang sa gabi ay lamparang digas o kaya ay buwan kong maliwanag. Sa mga panahon din po na iyon ay talamak yung mga kwento tungkol sa aswang at sa kasamaang palad nga po, isa ako sa nakaranas nun ng harap-harapan. Taong 1984, kasal na nga ako noon kay Inday, yung asawa kong bagong panganak pa lamang sa una naming anak. Isang simpleng kubo lang po yung tirahan namin noon, gawa sa kawayan at pawid. Sa paligid ay puro naman mga palayan at taniman ng tubo yung makikita. Ang makapit bahay namin ay may mga 300 metro pa po yung layo. Kaya tahimik talaga yung paligid lalo na nga pagsapit ng gabi. Araw-araw po noon ay abala ko sa bukid. Nag-aararo gamit yung kalabaw. Habang yung asawa ko naman na si Inday ay nasa bahay lang. Nag-aalaga ng aming sanggol. Sa panahon po na yon, wala pang modernong mga gamit. Yung paglalaba ay ginagawa sa poso. Yung pagluluto naman ay sakalan at kahoy. At yung pagigib ng tubig ay kailangan pang maglakad ng medyo may kalayuan. Ganito po yung buhay sa baryo noong dekada 80. At least sa lugar po namin Mahirap pero simple lang. Nang manganak po itong si Inday, nagumpisa po kaming makatanggap ng mga babala mula sa mga matatanda. Ang sabi po nila, kapag may bagong panganak umano, tiyak na mababantayan daw kami ng mga aswang. Lalo na raw kapag gabi. Kailangan daw talagang nakabukod yung inunan at hindi basta tinatapon. Dahil yun daw yung unang pinupunterya. Ginawa ko naman yung lahat ng mga bilin. Lalo at wala rin namang mawawala kung subukan ko lang. Ibinaon ko ng malalim yung inunan sa likod ng bahay. Sinabayan ko rin ng dasal syempre. Ngunit sa kabila po nito ay hindi pa rin pala magiging sapat yon. Isang gabi po noon, habang tulog si Inday at yung sanggol, nagising ako sa kakaibang tunog mula sa bubungan. Para bang may mga ingay ng makuko na kumakayod sa pawid. Nung una, iniisip ko na baka pusa lamang o kung anumang hayop yung naroon. Baka kung anong ibon. Pero nang tumagal, narinig ko na nga na parang merong mahinang ungol. Parang boses ng matanda na talaga namang nakakapangilabot kong pakikinggan sa gabi. Kinilabutan ako syempre. Naramdaman kong tila may mabigat na presensya sa ibabaw ng aming bubungan. Dahan-dahan akong bumangon noon at kinuha ko yung itak na nakasabit lang din sa may dingding. Ngunit bago pa nga ako makalapit sa bintana, narinig ko na ang tila pagaspas ng pakpak. Mabigat at malakas. Hanggang sa bigla na lang ding naglaho sa dilim. Kinabukasan, ikwinento ko nga po ito kay Inday at sabinan ko rin na dumalaw rin po ng araw na yon. Sabi ng binan ko, "Mag-ingat ka, Hector. Hindi yun hayop. Malamang aswang yon. Bantayan mo si Inday at yung bata. Lalo na nga tuwing hating gabi." Wika pa nga po nito. Mula noon ay hindi na ako mapakali. Makalipas nga yung ilang araw noon, isang matandang babae yung napadaan sa bahay. Hindi ko po ito kilala. Mahaba yung kanyang buhok, puting-puti na at halos abot na sa bewang. Medyo kuba na rin po ito. Parang nakasuot po ito ng baro at saya. Ang mga mata po niya ay singkit pero mapupungay. Humingi po ito ng tubig at bilang nakasanayan ko na nga rin po yung mga ganong pagkakataon sa baryo, ay syempre binigyan ko po ito. Nagkataon din na naroon si Inday noon sa may pinto kaya't kinuha po niya yung baso at siya na nga po yung nag-abot doon sa matanda. Nung ginawa po niya yon, napansin kong nakatigtig siya ng matagal sa aming sanggol na buhat-buhat nga po noon ang asawa ko. Hindi ko may paliwanag pero ramdam ko na may kakaiba sa kanyang tingin. Parang gutom, parang may nais na kunin. Pagkaalis ng matanda, agaran kong sinabi kay Inday na wag ng pagbubuksan yon kung sakaling bumalik pa. Hanggang dumating nga yung gabing hindi ko malilimutan. Dumating yung pinakamalalang gabi ilang linggo lang pagkatapos nun. Mga alas 12 na po yun ng gabi. Mahimbing na rin po yung tulog ni Inday at ng bata. Ako lang po yung gising dahil nagbabantay ako. Ang lampara ay mahina na
kaya't medyo madilim na rin yung paligid. Habang nakaupo nga ako noon, bigla kong naamoy yung isang kakaibang singaw. Parang amoy na nabubulok na karne. Pagkatapos ay may narinig akong mahina pero talagang nakakapangilabot na tunog. Para bang may humihigop sa hangin o sumisinghot na hindi ko rin po maintindihan. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana at doon ko nga po siya nakita. Walang iba kundi yung matandang babae. Mahaba yung puting buhok, nakalugay at nakayuko po ito sa bubungan. Ang katawan niya ay nakadapa pero yung ulo ay parang nakabaliktad na nakatitig sa amin. Ganun po yung pagkakakita ko noon. Posibleng mali ako pero ganun talaga yung nakita ko. Parang umiikot po yung ulo nito. Ang mga mata niya ay nagliliwanag rin sa dilim at yung dila ay napakahaba na parang ahas na maliit. Kinikilabutan ako noon. Napansin kong nakatapat nga yung dila niya sa aming bubungan, direkta sa ibabaw ng kinaroroonan ng sanggol. Hindi ko na iniisip pa noon. Kinuha ko agad yung itak at sumigaw ako ng malakas habang sinubukan kong sugurin yon sa may bintana. Ngunit bago pa nga ako makalapit, narinig ko naman yung malakas na pagaspas ng pakpak. At sa isang iglap lamang ay agaran po itong nawala. Naiwan po yung malansang amoy sa hangin. Yung pagaspas lang po na yon, yung narinig ko na mabilis ring nawala sa aking pandinig. Galit na galit po ako noon pero wala rin akong magawa dahil napakabilis po nitong naglaho. Kinabukasan, nagpunta nga ako sa mga kapitbahay noon at ikwinento ko sa kanila yung mga nangyari. Pinayuhan pa nga nila akong gumamit ng mga pananggalang. Ayon sa mga ito, maglagay umano ko ng bawang at asin sa lahat ng sulok ng bahay, lalo ng araw sa mga bintana at pinto. Maglagay rin daw ako ng itak o gulok sa may tabi o sa ilalim ng higaan. At lalong-lalo na nga sa lahat, ay magdasal umano ako at humingi ng tulong sa itaas. Siyempre ginawa ko po lahat ng kanilang mga suhestyon. Ngunit kahit anong gawin ko, gabi-gabi ay bumabalik po yung matandang aswang na yun. Minsan ay naririnig naming umuungol sa labas ng bahay. At kung minsan naman ay may kumakalmot sa may dingding. Hanggang isang gabi po noon ay hindi na nga ako nakatiis. Mga 12:00 na rin po yun ng hating gabi. Habang narinig ko nga muli yung tunog na kakaiba na parang meron na namang sumisingot-singot sa may labas ng bahay. Agaran nga akong lumabas noon, dala yung aking itak at isang sulo para merong liwanag. Doon ko nga po siya muling nakita. Nakadungaw na naman sa may bubungan. Ang katawan niya ay parang sa hayop na nakayuko. Pero yung mukha po nito ay talagang napakapangit at kulubot. Yung dila niya ay mas mahaba na talagang lalong ang nakakapangilabot kapag nakita mo. Doon na nga po ako sumugal. At sinubukan ko nga pong tagain yung bubong na doon po banda sa may bahaging kanyang kinakapitan. Lalo at mababa lang din naman po yung aming bubungan. Napayaw po ito ng napakalakas noon. Isang tinig na animoy hindi talaga tao. At sa isang mabilis na sandali ay lumipad po ito ulit palayo. Pero bago siya mawala ay narinig ko pa nga pong merong nagsalita. Hindi pa ako tapos. Babalikan ko yung anak mo. Wika pa nga po nito na lalo pang nagbigay sa akin ng sindak at kilabot. Simula po nung gabing yon ay hindi na kami mapakali, lalo na nga ako. Halos gabi-gabi ay talagang may takot akong nararamdaman. Kaya't napilitan ako noong dalhin na nga si Inday at yung sanggol sa bahay ng binan ko, kung saan marami nga silang kasama. Doon po kami tumira noon ng mga halos 2 buwan. Hanggang sa medyo lumakas naman po si Inday at pati na rin yung bata. Makalipas po yung ilang linggo, may balitang kumakalat sa baryo noon. Yung matandang babae raw na nakita ko, natagpuan umanong patay sa loob ng kanyang kubo. Hindi kalayuan sa aming lugar. Ang sabi ng mga tao ay bigla na lang daw bumigay yung katawan nito. Pero sabi naman ng iba at bulong-bulungan din sa aming baryo ay aswang daw talaga yung matanda. At dahil sa pagkakasugat niya noong gabing hinabol ko siya, doon siya nang hina at namatay. Lalo at nagawa ko po yung tagain. Hindi po ako sigurado sa totoo lang nung mga panahong yon kung malubha ba yung sugat na nagawa ko sa kanya.
Ang alam ko lang ay meron pong dugo noon sa aking itak na nagawa ko nga po siyang mataga. Kaya pala ganoon na lamang yung paghiyaw nito nung pinagtataga ko yung bubungan. Inabot ko po pala ito. Sa totoo lang ay hindi ko naman po yun intensyon. Nais ko lang sanang itaboy ito. Pero mukhang nagawa ko nga po siyang sugatan ng malupa. Hindi ko alam kung saang parte. Baka sa likod po nito. Nasabi nga ng mga matatanda ay hindi umano nila kayang dilaan kapag nagawa mo silang sugatan sa may parteng likod. Nang marinig ko nga po yung mga kwento, tila nabunutan po ako noon ng tinik. Pero kahit patay na po ito, hanggang ngayon, tuwing naalala ko nga po yung puti niyang buhok at yung dila nito, pati na rin yung boses niyang talagang nakakapangilabot, bumabalik pa rin po yung lahat ng kilabot nung gabing yon. Hanggang ngayon po, tuwing maririnig ko yung mga tunog ng kaluskos sa bubong, ay bigla pa rin po akong napapabalik sa gabing yon. Mabuti na lamang at ligtas naman si Inday at yung anak namin. Pero hindi ko makakalimutan yung aswang na halos biktimahin nga yung pamilya ko. Kaya sa lahat ng mga nakikinig, maniwala kayo. Hindi katang-isip yung mga aswang. Ako po mismo, yung saksi. Hanggang dito na lang din po ito. Tawagin niyo po ako ulit na Hector. At maraming salamat sa pagkakataong maibahagi ito sa inyong lahat. Ito naman po yung ating pangalawang kwento. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tawagin na lang po ninyo ako sa pangalang Ivy. At gusto ko lang ding ibahagi yung aking karanasan noong 2017. Nang nag-aaral pa nga ako sa kolehiyo sa Maynila. Nang makapasok nga po ako sa isang universidad, napilitan akong tumira sa isang lumang boarding house malapit sa may campus. Murang-mura lang po yung renta. Pero may dahilan pala kung bakit. Sabi nga ng mga kaklase ko, dati raw ay may estudyanteng nagpakamatay sa mismong kwartong inuupahan ko. Hindi ko naman yon pinansin dahil akala ko ay baka kwento-kwento lang. Sa unang linggo ay tahimik naman. Pero isang gabi po noon habang ako ay nag-aaral, bigla kong nakarinig na may kumakatok sa pintuan. Pagbukas ko, wala namang tao. Pagbalik ko naman sa mesa, nakabukas na nga yung ilaw sa may banyo kahit kanina ay nakapatay naman yon. Akala ko ay nakalimutan ko lang. Pero nangyayari ulit yon kinabukasan. Isang madaling araw, mga bandang 2:00, ay nagising nga ako dahil may mabigat na nakadagan sa dibdib ko. Hindi ako makagalaw noon. At sa gilid ng mata ko ay may nakita kong anino ng babae na nakaupo sa may paanan ng kama. Kita ko pong mahaba yung buhok nito. Nakayuko lang po ito na parang umiiyak. Gusto ko na pong sumigaw noon. Pero walang boses na lumalabas sa lalamunan ko. Pagmulat ko ng buo ng aking mata, bigla naman po itong nawala. At doon lamang po bumalik at gumaan yung aking pakiramdam. Kinabukasan ay kwento ko nga sa landlady yon. Tahimik lang po siya. Pero maya-maya ay meron na po itong sinabi. Yan siguro yung estudyanteng dati rito nakatira. Hindi raw nakatapos At doon sa kwartong yan siya nagbigti. Hanggang ngayon, parang naghahanap pa rin siya ng kasama. Wika pa nga po nito. Ang sabi po kasi nito ay hindi raw siya yung dating landlady dito. Hindi na po ako mapakali mula noon. At tuwing mag-isa nga ako, ramdam ko na parang merong nakatingin. Kung minsan pa habang ako ay natutulog, parang may malamig na kamay na humahaplos sa aking ulo. Parang sinusuklay-suklay yung buhok ko gamit yung kanyang kamay. Ilang linggo pa lang po noon ay nag-decide na nga akong lumipat na kahit malayo sa campus. At medyo mas mahal nga yung renta. Mas mabuti na yon kaysa naman ganito lagi yung eksena tuwing gabi. Makalayo lang ako doon ay okay na. Hanggang ngayon, tuwing dumadaan po ko sa kalye kung saan nga naroon yung lumang boarding house na ito, naninindig pa rin po yung balahibo ko. Naaalala ko yung mga nakakapangilabot na naranasan ko doon. Sa isip ko pa, baka hanggang ngayon ay naghihintay pa rin siya ng bagong makakasama na uupa doon sa kwarto na iyon para hindi na nga siya mag-isa pang muli. Hanggang dito na lang din po itong maikli ko lang naman na kwento.
Sana po ay mapili. Maraming salamat po at paalam. Tawagin niyo po ako sa pangalang Dina. Hindi ko po ito tunay na pangalan at hindi ko rin po ito personal na karanasan. At naikwento lang din po ito sa akin ng aking guro. Tungkol po ito sa kanyang kaibigan at kapwa guro na sa kasamaang palad ay maaga pong nawala sa mundo dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Itago na lang po natin sa pangalang Ma'am Len, yung guro ko. At yung kanyang kaibigan naman ay tawagin po nating Ma'am Chema. Nangyayari daw ito noong sa Leyte pa nga siya nagtuturo. Matagal na raw nakasama ni Ma'am Len si Ma'am Chema sa isang paaralan. At dahil doon, isa nga ito sa naging matalik niyang kaibigan. Dahil bukod sa mabait nga itong si Ma'am Chema, ay mapagkakatiwalaan din po ito sa lahat ng bagay at mabilis ding lapitan. Mahal ng kanyang mga estudyante itong si Ma'am Chema. Dahil mapagmahal nga itong guro. At marunong naman makisama, hindi lamang sa mga ito, kung hindi pati sa mga kapwa rin po nito guro. Sa halos ilang taon daw nilang naging magkaibigan ni Ma'am Len, masasabi nga niyang kilala na rin niya yung ugali ni Ma'am Chema. May mga pagkakataon ding nagsabi si Ma'am Chema ng mga problema nito sa kanya, patungkol sa kanyang pamilya. Wala pang sariling pamilya noon si Ma'am Chema dahil ayon dito ay uunahin na muna niya yung responsibilidad niya bilang anak sa kanyang mga magulang kaysa nga magkaroon ng sariling pamilya at iwan na yung mga ito. Bilib nga raw si Ma'am Len sa kanyang kaibigan dahil nga sa sobra raw na pagmamahal nito sa kanyang pamilya na handa nga siyang magsakripisyo. Nagsimula lang na mapansin ni Ma'am Len yung pagbabago kay Ma'am Chema. Nakalipas yung halos mga 3 linggo matapos nga magtungo sa isang bayan para sa isang seminar doon. Marami rin naman itong kasamang mga kapwa nga niya guro mula sa kanilang paaralan. Ngunit siya lang daw yung nag-iba yung pag-uugali matapos silang magpunta doon. Unang napansin nga ni Ma'am Len na may nag-iba sa kanyang kaibigan ay noong isang beses daw na kinausap nga niya ito. Tila wala raw sa sarili si Ma'am Chema. Kaya't naisip raw niya na baka may problema lamang ito sa kanyang pamilya. Kinausap pa raw niya ito at tinanong kung ano nga bang problema nito. Naisip kasi ni Ma'am Len na baka makatulong siya rito kahit papano. Pero hindi daw tumugon itong si Ma'am Chema. At bagkus ay napaiyak lang daw ito. Agad naman niyang inalo yung kanyang kaibigan para tumahan. Hinayaan na lang din niyang humagulgol ito hanggang sa maging maayos nga yung kanyang nararamdaman. Mag-uuwian din naman daw yon. Kaya silang dalawa na lang din yung naiwan sa kwarto ni Ma'am Chema. Matapos daw umiyak ni Ma'am Chema, ay tinanong nga niya ito ulit kung ano nga bang problema. Tila nagdadalawang isip pa raw noon si Ma'am Chema na sabihin sa kanya kung ano nga ba yung kanyang problema. Pero nung lumao naman, ay hindi na rin nakatiis yung kanyang kaibigan at sinabi rin sa kanya kung ano nga bang dahilan kung bakit ito napaiyak. Nagulat si Ma'am Len sa sinabi ni Ma'am Chema gayong hindi niya rin akalain na ganoon pala yung pinagdadaanan ng kanyang kaibigan. Ayon kay Ma'am Len, sinabi raw ni Ma'am Chema sa kanya na napansin nga nitong tila nag-iiba siya ng katauhan. Hindi naman lubusang naiintindihan ni Ma'am Len kung ano nga ba yung ibig sabihin ng kanyang kaibigan nung una. Pero nung magwika daw si Ma'am Chema na parang hindi na nga niya kilala yung kanyang sarili matapos niyang umuwi galing probinsya, doon na nga kinabahan si Ma'am Len. Iba na rin daw yung kutob nito tungkol sa mga sinabi ni Ma'am Chema. Tinayuhan pa nga niya yung kanyang kaibigan na magpatingin na sa manggagamot at nang maliwanagan daw ito sa mga nangyayari sa kanya. Pero tumanggi lang daw ito at sinabing gagastos lamang siya. Dahil doon, wala ring nagawa si Ma'am Len kung hindi yung hayaan na lamang yung kanyang kaibigan. Gayong ayaw naman daw nitong tanggapin yung pinansyal na tulong na kanyang inaalok.
Inobserbahan na lamang niya noon si Ma'am Gemma. Yun nga lang sa bawat araw na nagdaan, ay napapansin din daw niyang tila nangangayayat raw ito at malalim na nga yung mata. Sa isip nga ni Ma'am Len ay baka nakulam itong si Ma'am Gemma. Kaya't ganoon na lang din yung kanyang pag-aalala. Muli niyang kinausap ito tungkol doon. Ngunit tumanggi rin daw ito at sinabing okay lang naman siya. Gawa nun ay hinayaan na lang niya ulit yung kanyang kaibigan kahit pa pakiramdam niya ay hindi nga normal ito. Kalaunan ay hindi lamang si Ma'am Len yung nakapansin sa pagbabago sa katawan at mukha ni Ma'am Gemma. Maging yung ilan nilang kapwa guro ay napapansin na rin daw yon. Hindi nga lang nila magawang sabihin yon kay Ma'am Gemma gayong kinakabahan daw sila tuwing nasa paligid ito. Malimit na raw kasi itong balisa na animoy may kinatatakutan o hindi kaya ay may hinahanap na hindi naman nila alam kung ano. Maging yung mga estudyante raw ni Ma'am Gemma noon ay nag-aalala na rin sa kanilang guro. May ilan pang araw na natatakot sa kanya dahil malimit na nanlilisik daw yung kanyang mga mata at hindi na gaanong nakakapagturo sa kanila hindi tulad noon. May mga nakakakita na nga rin daw minsan na naglalaway na ito at pilit niyang pinipigilan tuwing nakatingin sa kanya ang mga bata. Hanggang sa isang pagkakataon nga noon, uwian na raw yon, kaya't pinuntahan nga ni Ma'am Len si Ma'am Gemma sa kanyang silid upang sabay na nga silang lumabas ng paaralan. Medyo madilim na rin daw yung paligid ng panahon yon, kaya't nagdali-dali na nga si Ma'am Len. Habang papalapit daw siya ng papalapit sa silid ni Ma'am Gemma, may kakaibang kaba raw siyang nararamdaman. Hindi nga rin niya may paliwanag kung bakit pinaninindigan daw siya ng balahibo. Pero nagpatuloy pa rin siya sa kanyang paglalakad. Pumasok na nga siya ng diretsyo at naabutan naman niya si Ma'am Gemma na nakaupo sa isa nga sa mga silya. Nakataliko daw ito sa kanya at tila nakatingin lang sa kawalan. Dahil doon ay tinawag nga niya ito. Ngunit hindi daw ito lumingon sa kanya. Muli pa niyang tinawag ito hanggang sa napalingon ng araw si Ma'am Gemma sa kanya. At hindi nga niya maiwasan yung makaramdam ng takot dahil sa kanyang nakikita. Dahil nanlilisik daw yung mata ni Ma'am Gemma habang naglalaway daw ito. Tila wala nga ito sa kanyang sarili ng mga sandaling yon. Sinubukan sana niyang lapitan ito, pero inangilan daw siya ni Ma'am Gemma at kaagad raw siya nitong sinugod. Inagat daw siya nito sa kanyang braso. Masakit daw yung kagat nito. Gayong pakiramdam nga nito ay parang naging matulis yung mga ngipin ni Ma'am Gemma. Napasigaw na raw noon si Ma'am Len, kaya't nakarinig din sila ng mga pagyabag na papalapit sa silid na iyon. Tila nataranta naman daw noon si Ma'am Gemma, kaya tumigil daw ito sa kanyang ginagawa at mabilis na tumakbo palabas sa kanyang silid. Dala nga yung kanyang mga gamit. Naabutan naman ng iba pa nilang kasamahan si Ma'am Len na namimilipit ng araw sa sakit ng kanyang braso. May kaunting dugo rin yon, kaya kaagad siyang ginamot ng kanyang mga kasamahan. Tinanong rin nga nila ito kung ano nga bang nangyari kay Ma'am Gemma. Pero napailing naman daw si Ma'am Len gayong hindi nga rin niya alam kung ano nga bang nangyari dito. Minabuti na lang nga nila noon na umuwi na at hayaan na lang muna si Ma'am Gemma. Hindi alam ni Ma'am Len noon kung ano nga bang nangyari sa kanyang kaibigan. Ngunit hindi naman ito galit sa ginawa nun sa kanya dahil pilit daw niya yung iniintindi. Alam niyang may hindi normal dito. Kaya't grabe rin daw yung pag-aalala niya ng mga panahong yon. Noong Sabado ng araw noon, itinuloy ni Ma'am Len yung plano niyang pagpunta sa bahay ni Ma'am Gemma. Doon nga ay napag-alaman niya sa mga magulang ni Ma'am Gemma na meron daw itong sakit. Nang makita naman niya yung kanyang kaibigan, magkahalong awa takot yung kanyang naramdaman dito. Tila agresibo na raw kasi ito at hindi na raw siya kilala nito. Inaangilan na raw siya ni Ma'am Gemma na noon ay kinadena na nga ng kanyang mga magulang. Nang tanungin nga niya ang mga ito kung ano ba talagang nangyari kay Ma'am Gemma, nagulat siya sa sinabi ng ama ng kanyang kaibigan. Ayon daw dito, noong ipatingin daw nila sa albularyo, napag-alaman nilang nayanggaw daw ito. Hindi nila alam kung ano ba talagang nangyari.
Pero nagising na lang din kasi sila isang umaga na nakita raw nila si Ma'am Gemma na nakahandusay katabi ng alaga nilang manok na wala ng buhay. Parang sinipsip daw nun yung dugo ng kawawang manok at marahil ay nilantakan din yung lamang loob. Gayong wakwak ng araw yung tiyan ng kawawang hayop. Hindi magawang lapitan ni Ma'am Len si Ma'am Gemma. Gayong sinusubukan nga siyang kalmutin ito habang napapaangil pa raw ito sa kanya. Dahil sa kanyang nalaman, minabuti na lang niyang umalis noon. Nangako naman si Ma'am Len na babalik ito upang dalawin ulit yung kanyang kaibigan. Naging tikom na muna yung kanyang bibig noon tungkol sa kanyang mga nalaman. Kahit na tinatanong siya ng kanyang mga kapwa guro, at tanging pag-iling lang daw yung kanyang naitutugon. Dahil na rin sa hindi na pagpasok ni Ma'am Gemma sa eskwelahan, inatasan naman si Ma'am Len ng kanilang punong guro na puntahan nga ito upang alamin yung kanyang lagay. Tumangulang daw si Ma'am Len noon at ginawa naman yung sinabi ng kanilang punong guro. Hindi na muna siya nagsalita tungkol sa sitwasyon ng kanyang kaibigan at ginamit nga yung pagkakataong yon para muli nga itong dalawin. Yun nga lang, nang puntahan daw ni Ma'am Len yung bahay ni Ma'am Gemma, naabutan niya yung mga magulang ng kanyang kaibigan na malungkot. Nang makita raw siya ng mga ito, hindi na nga sila nagdalawang isip na sabihin kay Ma'am Len na wala na si Ma'am Gemma. Hindi makapaniwala si Ma'am Len sa kanilang mga sinabi. Kaya't nagtanong pa nga siya noon kung paano raw nangyaring wala na nga yung kanyang kaibigan. Hindi naman nagdalawang isip yung mga ito at ikwinento nga sa kanya yung mga nangyayari sa kanyang kaibigan. Ayon daw sa mga magulang ni Ma'am Gemma, nakatakas raw ito sa kanyang pagkakadena at umalis sa kanilang bahay. Hindi nga nila napigilan pa ito sa kanyang pag-alis, gayong maging sila ay tila gusto ring atakihin ito. Naging agresibo daw yon dahil inatake nga ng kanyang pagiging aswang. Kaya't bagkos napigilan ay hinayaan na lang daw nila itong makalayo dahil wala na rin silang magawa. Naghintay daw sila noon sa pag-uwi ni Ma'am Gemma sa kanilang bahay. Pero hanggang mag-umaga ay hindi pa rin ito nakakauwi. Nang sumikat ng araw yung araw, ay may kababaryo silang nagpunta sa bahay ni Ma'am Gemma. At ibinalita daw nito na nakita raw niya si Ma'am Gemma sa damuhan na nakahandusay at wala ng buhay. Grabing iyakan daw agad yung mga magulang ni Ma'am Gemma noon dahil hindi nila akalain yung ibinalita sa kanila at sa katunayan nga ay ayaw pa raw nila itong paniwalaan nung una. Pinuntahan naman nila yon at nakita nga nila yung katawan nun. Tad-tad raw ng pagtaga at meron pang mga latay na marahil ay nilatigo. Nakadilat pa nga raw yung mga mata nito nang madatnan nila. Wala rin silang nagawa noon kung hindi yung tanggapin yung sinapit ng kanilang anak. At dahil doon, minabuti na nga lang din ng kanyang mga magulang na ipasunog yung katawan nito at nang wala na rin silang ikabahala pa. Napaiyak na lang noon si Ma'am Len dahil nga sa kanyang nalaman tungkol kay Ma'am Gemma. Hindi rin kasi niya lubos na maisip na mangyayari yon sa kanyang kaibigan. Sa isip pa raw niya noon, kung naagapan sana ito at nadala pa sa manggagamot ay baka hindi yun nangyari sa kanya. Hindi niya akalain na mas malala pa pala sa kanyang iniisip yung naging sitwasyon ni Ma'am Gemma. Dahil ang akala niya ay nakulam ito, yun pala ay nayanggaw. Naisip nga ni Ma'am Len na marahil ay nahawaan ito mula sa probinsyang kanyang pinuntahan. Hindi niya akalaing dahil doon ay mawawalan siya ng matalik na kaibigan at katrabaho. Dahil nga sa nangyari kay Ma'am Gemma, nalaman na rin yun ng kanilang punong guro at maging yung kanyang mga estudyante. Marami yung nalungkot sa kanyang sinapit. Pero wala na rin silang nagawa pa kung hindi yung tanggapin na lamang yung sinapit nito. Naging usap-usapan din daw yun noon pero kalaunan ay tila unti-unti ring binabaon sa limot yung mga nangyari sa kanya. Ilan lamang daw sa kanila yung nakakaalam o kahit papaano ay merong ideya sa kung ano ba talaga yung totoong nangyari. Kalaunan, dahil nahirapan na rin si Ma'am Len sa pagiging guro, pinili raw nitong tumigil na sa pagtuturo, lalo at nakakita na rin siya ng mas okay na oportunidad sa ibang bansa. Pero kailanman,
ay hindi raw niya makakalimutan yung kanyang matalik na kaibigan at hanggang ngayon ay nalulungkot pa rin siya kapag naaalala niya yon. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat sa lahat ng mga makikinig dito. Tawagin na lang ninyo ako sa pangalang Jojo at ibabahagi ko lang sana itong kwento ko tungkol sa aswang. Nangyari po ito noong bata pa ako sa dating probinsya kung saan pa kami nakatira ng aking pamilya. Hindi ko na lamang sasabihin kung anong lalawigan ito, pero bahagi ito ng Mindanao. Sa pagkakatanda ko ay nasa mga 13 anyos pa lamang ako ng panahong yon. Magkakadikit noon yung mga kabahayan sa aming lugar. Sa kadahilanan ngayon, kapag may mangyaring masama at hindi inaasahan, agad na makakahingi ng tulong sa mga kalapit na kabahayan, lalo na at magkakakilala rin kaming lahat. Sa halos ilang dekadang naninirahan doon yung aming pamilya, wala pang kakatwang pangyayari kaming naranasan. Yun nga lang, may mga pagkakataon na hindi maiwasang magkaroon ng mga kababalagang hatid ng mga aswang, lalo na kapag may mga babaeng buntis sa aming mga kapitbahay. Pero kumbaga hindi talaga direkta sa amin. Pero kahit na ganon, wala namang pangamba yung mga tao sa aming lugar, gayong nagtutulungan naman sa mga ganoong sitwasyon. Isang pagkakataon nga noon, dahil may ilang mga buntis kaming mga kapitbahay, todo bantay yung mga tao sa paligid dahil may umaaligid na aswang na nais mang biktima sa mga sanggol na nasa sinapupunan ng mga nagdadalang tao. May mga kapitbahay kami noon na nagbabantay sa labas ng mga bahay ng mga buntis. At meron ding rumoronda dahil meron nga raw nakakita sa isang malaking aso na umaaligid sa paligid, lalo na nga sa mga bahay kung saan daw banda yung mga buntis. Malimit nga noong magkagulo, gayong merong mga nagsisigawan at naghahabulan tuwing gabi. Madalas raw kasing may bumibisita sa anak ni Mang Henyo na isa rin ngang buntis. Maselan daw yung pagbubuntis nun, gayong sakitin din itong anak ni Mang Henyo. Sa paligid ng kanilang bahay noon ay madalas ngang nagkakagulo dahil palagi raw itong binibisita ng isang dambuhalang aso. Mga 3 bahay lang yung pagitan ng bahay ni Mang Henyo at ng bahay namin noon. Kaya't kung minsan ay naalimpungatan rin kami kapag merong mga sigawan. Pero kahit na ganon, ay wala namang nagagawa yung aking mga magulang kung hindi yung tumulong na lang din para hulihin yung naturang nilalang. Nagpatuloy nga yung ganong senaryo sa aming lugar. Hindi kasi tinitigilan ng aswang yung anak ni Mang Henyo. Muntik na nga raw itong makunan ng mga nagdaang araw. At hinimatay rin daw ito dahil sa labis na takot noong makita raw niyang nakasilip ang malaking 2 nagbabagang mga mata sa kanyang bintana. Mabuti na nga lang at naidala kaagad ito sa ospital, kaya't hindi nga nalaglag yung sanggol na kanyang dinadala. Binigyan rin daw ito ng mga gamot at minabuti na muna nilang manatili sa ospital para maobserbahan ito. Kaya pala sa loob ng mga araw na wala yung anak sa bahay nila, hindi rin daw ginagambala sila Mang Henyo ng mga nilalang. At parang doon nga raw nabaling sa iba pang mga buntis yung kanilang mga pansin. Yun nga lang, hindi naman naging madalas yung pagpaparamdam ng aswang na yon sa iba naming kapitbahay na buntis. Dahil bukod sa may mga pangontra at bantay sa paligid ng mga bahay ng mga yon, meron din silang mga proteksyon laban sa mga aswang. Yun kasi yung naririnig namin noon mula sa aming mga kapitbahay. Hindi nga tulad sa anak ni Mang Henyo na wala man lang kahit anong proteksyon. Bukod pa sa sakitin nga ito, na talagang mahina rin yung pangangatawan. Kaya rin siguro ito mas binabalikan ng mga aswang dahil para malamang sa kanila mas madali itong mabiktima.
Hanggang sa umuwi na nga yung anak ni Mang Henyo noon sa kanilang bahay. At kinagabihan, muli na naman silang sinugod ng aswang sa kanilang tirahan. At hindi yun naging alintana sa aswang kahit pa na may mga bantay sa loob, pati na rin sa labas ng bahay. Noong nagbabantay raw sila ron ay wala raw talagang senyales na merong aswang sa paligid. Dahil doon ay naisipan na nga muna nila na umidlip na muna. Sina Mang Henyo naman daw ay abala noon sa loob ng kanilang bahay. At ang anak naman ito ay nagpapahinga na rin sa kanyang kwarto. Habang ganon nga yung estado nila, nakarinig ng mahihinang pagyabag sa likod ng bahay nila si Mang Henyo. Hindi naman niya pinansin yon. Gayong sawari daw niya ay mga kasama nila na nagbabantay sa labas ng bahay. Naisip niya kasing naglilibot yung mga ito upang siguraduhin na walang kakaiba sa paligid. Hindi naman niya naisipan na baka aswang na nga ayon, gayong hindi rin niya alam ng mga sandaling yon na umidlip na pala yung mga nakabantay. At yon nga po, hinayaan na lamang ni Mang Henyo yung mga pagyabag na yon. Ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa noon hanggang sa makalipas nga yung ilang sandali. Naulinigan din daw niya na tila merong mga ingay sa bahagi ng kwarto ng kanyang anak. Kinutuban na nga noon ng hindi maganda si Mang Henyo. Ngunit nagmatsyag na muna ito sa paligid. Habang nagmamatsyag, narinig daw niya yung mahihinang pag-ungol ng kanyang anak. Dahil doon, hindi na nga nagdalawang isip pa si Mang Henyo na puntahan yung kwarto ng kanyang buntis na anak. Nang makapasok nga raw ito sa kwarto, nakita nitong umaangat ng bahagya yung damit ng kanyang anak. Napamura kaagad si Mang Henyo nang meron siyang napansing gumagalaw sa may bandang pusod ng kanyang anak. Walang pag-alinlangan niyang kinuha noon yung gunting na nakapatong sa mesa roon at saka nga siya lumapit sa kama ng kanyang anak. Pero marahil ay nalaman din ng aswang na may tao ng mga sandaling yon, kaya mabilisan daw nitong hinugot yung kanyang dila na nagmumula pa sa may butas ng bubungan. Yun nga yung gumagalaw na nakita ni Mang Henyo. Napamura ulit si Mang Henyo noon nang mapansin nga niyang may butas doon. Alam niyang aswang din yung may gawa ng butas na yon, gayong wala namang butas sa bahaging yon bago pa yung gabing ito. Hindi nga nagdalawang isip noon si Mang Henyo. Natakpan muna yung butas na yon ng tela upang hindi makapasok yung dila ng aswang na yon. Nang matapos niyang takpan yung butas, iniwan niya ang kanyang anak na noon ay mahimbing pa rin na natutulog. Nang nakalabas na nga ng kanilang bahay si Mang Henyo, agad siyang sumigaw noon na animoy may hinahamon ito sa kanilang bubungan. Nagising naman noon yung mga kasamahan niyang nagbabantay. Maging kami nga noon ay nagising din dahil sa mga sigawan. Dali-dali namang lumabas ng bahay noon yung aking ama at pumunta nga kina Mang Henyo. Kaya't hindi rin ako nagpahuli at sumunod nga ako sa kanila, gayong natatakot rin akong maiwan sa loob ng bahay. Nang makalapit na nga kami sa bahay nila Mang Henyo, napatingin kaagad ako sa may bubungan nila. Nanlaki yung mga mata ko noon at tila naninindig yung aking mga balahibo dahil sa isang mabalahibo ring nilalang na naroroon. Nakangisi pa yon habang nakatingin sa mga taong nakatitig sa kanya na parang hindi man lang natakot. Patuloy yung paghahamon noon ni Mang Henyo sa nilalang na iyon. Ngunit napapahagikik lamang yung nilalang. Walang ano-ano, malulong nga ito na animoy isang aso. Malakas yung pag-alulong nito na nagbigay nga ng kilabot sa mga taong naroroon ng mga sandaling yon. Nang muli akong mapatingin noon sa bubungan ni Mang Henyo, may napansin ako sa nilalang. Tila nagbabago ito ng anyo. At hindi nga ako nagkamali, gayong makalipas lang yung ilan pang sandali ay tumambad nga sa amin yung isang malaking aso. Hindi na nag-aksaya pa ng oras noon yung grupo ni Mang Henyo. Maging yung aking ama ay tumulong na rin noon. Inakyat na nga nila yung bubungan ng bahay. May mga dala silang itak at ang iba naman ay may hawak rin na buntot ng pagi.
Ipinapakita nila sa nilalang na handa nila itong labanan. Pero parang wala lamang sa nilalang na iyon. Hindi talaga ito natinag. Kahit pa na nakakyat na nga yung iba sa makasama ni Mang Henyo. Narinig namin noon na napapaungol yung anak ni Mang Henyo sa loob ng kanilang bahay. Tila nakitaan naman namin ng pananabik sa malaking asong yon. Muli itong umalulong at walang ano-ano. Bago pa man ito malapitan ng mga tao, bigla itong tumalon pababa sa bubungan ng bahay ni Mang Henyo. Lumapag naman noon yung malaking aso ng ilang dipang layo mula sa kinatatayuan ko. Nanginig pa ako noong mapatitig nga ito sa akin at mapaangil. Dahil sa takot ko, ay napaupo na lang ako sa lupa. Narinig ko namang sumigaw yung aking ama at ina na sakto namang malayo yung kinaroroonan. Akala ko noon ay lalapitan na nga ako ng malaking asong yon. Pero hindi naman ito ginawa. Imbis na lumapit sa akin at gawan ako ng masama, bigla itong tumakbo, papalayo. At dahil doon, ay nakahinga naman ako ng maluwag. Mabilis naman akong nilapitan noon ng nanay ko. At yung tatay ko naman kasama si Mang Henyo, ay hinabol nga yung nilalang. Nagising na rin halos lahat ng kapitbahay namin noon dahil sa mga sigawan ng mga tao. Isa pa, tila pinaglalaruan lang ng aswang si Mang Henyo. Gayong habang hinahabol nga nila, ay tumalon ito sa bubungan ng kabahayan at hindi na nga muling bumaba sa lupa. Pero kahit na ganon, hindi naman sila tumigil noon sa paghabol sa aswang na yon. Maraming kalalakihan pa sa aming mga kapitbahay ang sumama upang tugisin yung malaking asong yon. Umuwi naman kami noon ni nanay sa aming bahay upang hintayin na lamang din yung balita ng tatay ko. Patuloy pa rin yung ingay ng mga sigawan nila noon. At nang nagpabalik-balik pa nga raw yung aswang sa bubungan ng mga kabahayan, hindi talaga sila tumigil noon sa pagtugis dito. Hanggang ito na nga mismo yung tumigil. Tumalon daw ito sa likod ng bahay ni Mang Henyo at tumakbo na nga rin palayo. Kahit na ganon, hindi pa rin nila tinigilan yung malaking asong yon. Inalughog daw nila yung buong paligid upang siguraduhin na hindi lamang ito nagtatago kung saan. Nang masiguro nga nilang wala na yon, doon na nga sila bumalik sa bahay ni Mang Henyo. Mahigpit silang nagbantay noon sa paligid ng bahay dahil inaasahan nilang babalik pa yung aswang na yon. Yun nga lang po, makalipas yung mga halos isang oras noon, ay hindi na raw talaga ito bumalik hanggang mag-umaga. Mga bandang alas 5 na rin ng umaga nakauwi yung tatay ko noon. Gayong tumulong na lang din ito sa pagbabantay. Ibinalita niya rin kung ano nga bang nangyari. Kaya't ganoon na lang din yung aking takot noon. Gayong naisip ko na may posibilidad na bumalik pa rin yung naturang aswang. Gayong hindi nga nila itong nagawang hulihin. Dahil sa pangyayaring yon, naging mahigpit na nga yung pagbabantay ni Mang Henyo, kaya't sumapit na nga yung dilim. Maging yung iba pa naming mga kapitbahay na may mga buntis ay ganoon din. Sa takot na baka mangyari rin sa kanila yung mga nangyari kina Mang Henyo ng gabing yon. Ilang gabi rin silang pinatahimik ng aswang noon, pero hindi sila nakampante lalo na at simula nga ng gabing mangyari yung ganon. Nagsimula na raw na manigas yung tiyan ng anak ni Mang Henyo. Mga 3 gabi nga matapos yung nangyaring pang-aaswang, nagulat na lang daw sila nang biglang dinugo yung anak ni Mang Henyo. At ang kasunod nga nun ay nakunan na po ito. Ang labis pa nilang ikanalulungkot noon ay ang makita yung naging sitwasyon ng sanggol. 6 na buwan yung tiyan na pinagbubuntis ng anak ni Mang Henyo, kaya kahit papano ay buo na rin sana yung sanggol. Yun nga lang, nang mailuwal daw ito, ay nangingitim na raw ito. Naawa naman si Mang Henyo sa kanya sanang magiging apo. At syempre laking galit niya sa aswang na malamang ay meron daw kinalaman sa pagkamatay ng kanyang apo. Hindi nga rin matanggap ng pamilya nila noon na ganon nga yung sinapit ng sanggol. Hindi na rin bumalik pa yung aswang noon sa kanilang bahay. Yun nga lang, makalipas yung mga halos 1 linggo,
Nang makunan nga yung buntis ay namatay na rin po ito. Nagkaroon daw kasi yon ng komplikasyon na naging dahilan ng maaga nga nitong pagpanaw. Talagang dalawa po silang namatay ng kanyang anak. Nakakalungkot man yung nangyaring yon, pero unti-unti ay natanggap rin naman nila Mang Henyo. Labis nga lang yung galit nito sa mga aswang. Kaya kapag merong mga inaaswang sa aming baryo, isa nga itong si Mang Henyo na tumutugis at tumutulong para mahuli yon. Marahil ay iniisip pa rin ito na makapagiganti siya dahil sa nangyari sa kanyang anak at sa kanyang magiging apo na sana. Gayunpaman, wala naman po silang nahuli kahit ni isa. Nakakalungkot man, pero yun po yung mga nangyari. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po. Tawagin nyo nga po pala ako sa pangalang Imelda. 49 anyos na po. At kasalukuyan pong nagtatrabaho at nakikipagsapalaran dito po sa gitnang silangan. Itong ikukwento ko po ay nangyari sa Sapian, Capiz. Maraming taon na po ang nakaraan. Talagang matagal na po ito dahil 18 taong gulang lang po ako nang mangyari po ito. Tumigil na po ako sa pag-aaral noon at palipat-lipat po ako ng trabaho. Nung magtrabaho po ako sa isang panaderya doon po sa Iloilo, na hindi ko na rin po siguro sasabihin pa kung saan, may nakilala po ako na lalaki na nagpatibok po ng puso ko. Madalas po siyang bumili doon sa panaderya at nangungulit po sa akin. Kahit anong iwas po ang gawin ko at halos araw-araw ko na po itong pinagtatabuyan, ayaw pa rin po nitong tumigil at pilit po akong nililigawan. Bigla niya po akong binibigyan ng mga bulaklak at kung ano-anong mga merienda. Mga ganoong gimmick po. Itago po natin siya sa pangalang Jason. Noong una, syempre, wala po talaga akong balak na bigyan po siya ng pagkakataon. Pero nung medyo tumigil po ito sa pangungulit, kahit patuloy pa rin po itong bumibili sa panaderya araw-araw, doon ko na po biglang napansin na parang namimiss ko rin po yung kanyang mga pangungulit. Isang araw po, noong inutusan po ako ng amo ko na bumili po ng harina doon sa palengke, meron pong isang matandang babae noon na ninakawan po. Nagulat po ako nung may bigla pong may tumakbong lalaki at agad po nitong sinunggaban ng magnanakaw. Sabay sa pilitan pong kinuha ang ninakaw po nito sa matanda. Sandali pa po silang nag-away. At kahit may kutsilyo po yung magnanakaw, nagawa po siyang itumba nung lalaki po na yon. Pagharap po ng lalaki, nagulat po ako noon dahil si Jason pala ang lalaking tumulong sa matanda. Doon na po nito ako napahanga. Nung makita po nito na nandoon din pala ako, halatang nahiya po ito at umalis. Ngunit nung bumili po ito sa panaderya, hindi ko na po naiwasang tanungin siya tungkol doon sa nangyari. Hanggang sa madalas na nga po kaming magkwentuhan ni Jason. Lalo at kailangan ko din po talaga ng kausap noon dahil marami din po akong problemang iniisip. Doon ko na po nalaman na taga Sapian, Capiz po pala ito. Pero 5 taon na raw po ito sa Iloilo at hindi na talaga siya nakauwi doon sa Capiz sa matagal na panahon po na yon. Dahil daw sa kanyang tampo sa kanyang nanay. Pinalayas daw po kasi ito, kaya napadpad po ito sa Iloilo at doon na po ito nagtagal. Patuloy po kaming naging malapit sa isa't isa noon. Hanggang sa hindi ko na po namalayan na unti-unti na rin pala akong nahuhulog kay Jason. Nung muli po nito akong niligawan, pinatagal ko lang po ng mga 2 buwan at agad ko po itong sinagot
Noong araw po, yung ganyan po kabilis na panliligaw, talagang maituturing na rin pong may kabilisan. Sa panahon po kasi ngayon, normal na lang din po yon, o baka matagal na nga po yon kung maituturing. Lalong lalo na po para sa mga kabataan ngayon. Dahil palagi po kaming magkasama, naging mapusok po kami ni Jason. Hindi po kami nakapagpigil at meron nga pong nangyari sa amin. Dahilan para magbunga po yung kapusukan po namin na yon. Nabuntis po ako noon ng nobyo ko pa lang na si Jason. Nung una, syempre, katakot-takot po na panghusga ang naranasan po namin. Medyo itinakwil pa nga po ako noon ng pamilya ko noong ipinagtapat po namin sa kanila na nagdadalang tao na rin po ako. Pero mga ilang linggo lang po ang nakalipas. Siguro agad naman po nilang nakita kung gaano pong kasipag si Jason at kung gaano po ito kapursigidong patunayan ang kanyang sarili. Kaya wala po silang nagawa kundi tanggapin po kami, pati yung ipinagbubuntis ko. Pero pinayuhan po kaming dalawa ng mga magulang ko noon, lalong lalo na po si Jason, na bago kami magpakasal at bago raw ako manganak, kahit anong tampo pa raw ni Jason sa kanyang pamilya, ay dapat niya pa rin ipaalam sa magulang nito ang tungkol sa amin. Pati na rin ang tungkol sa plano nga naming magpakasal. Ayaw pa po ni Jason noong una, pero nung mapagtanto po nitong may punto naman po sila nanay, nagsabi po ito sa akin na babalik na raw siya sa kanilang lugar. Walang iba kundi sa Sapian Capiz. At dadalhin daw po nito ako. Panahon na rin naman daw siguro para magkaayos na rin sila ng kanyang pamilya sa tagal na rin ng panahon na hindi siya nakauwi doon. Natuwa po ako noon, Sir Dan. Lalo at alam ko po na kahit hindi man aminin ni Jason, matagal na rin po nitong namimiss ang kanyang pamilya at ang lugar na kanyang pinanggalingan. Malapit lang naman po yon, dahil magkatabing probinsya lang naman po ang Iloilo at ang Capiz. Mga nasa 2 oras mahigit lang naman po yung biyahe. Ginawa nga po namin ang plano noon. Unang pagkakataon din po yon na makakapunta ako doon sa Capiz, dahil hindi talaga ako mahilig maglakwatsa noon. 5 buwan na po yata ang tiyan ko ng mga panahon po na yon, kung tama ang pagkakaalala ko. Medyo malaki na rin po talaga ang tiyan ko. Pagdating po namin doon, nagtinginan po sa amin ang mga taga roon. Siyempre, bumalik na nga po si Jason doon sa kanilang lugar, na alam naman din po nila na matagal nang hindi nakabalik. Nung makita po si Jason ng kanyang nanay, napahagulgol po agad ito. Yung tipong parang sa pelikula po makikita. Naglalaba po noon ang kanyang nanay sa may poso nang makita po nito kami. Agad nga po akong pinakilala ni Jason. Sabay naglakad na po kami pauwi doon sa kanila. Yung bahay po nila ay medyo papasok pa po pala. Yun bang tipong nasa may kagubatan po banda na medyo nakahiwalay po sa ibang mga pamamahay. Nakita ko pong masaya po noon si Jason. Yung tipong parang nagkapatawaran na po sila ng kanyang magulang. Kaya nung makita po siya nito, ay agad po siyang niyakap. Pagdating po namin doon sa kanilang bahay, nagulat po si Jason dahil meron pang isang bahay malapit sa kanila. Dati daw po kasi ay sila lang daw yung nakatira sa parte na yon. Ang sabi naman ng kanyang nanay, bahay daw po pala yon ng kapatid ng kanyang lola na galing pang Mindanao. Ipinakilala din po kami ng nanay niya dito. Matandang lalaki na po yon at nag-iisa lang po pala ito sa kanyang kubo dahil hiwalay na raw ito sa kanyang asawa doon sa Mindanao. Itago po natin siya sa pangalang Lolo Juanito, na noon ay nasa 70 mahigit na po siguro yung edad.
Doon ko lang din po nalaman na wala na palang tatay si Jason. Bata pa lang pala sila. Namatay na raw ang kanyang ama. Kaya yung kanyang mga kapatid at ang kanyang nanay na lang yung nakatira sa bahay nila. Kumain po kami noon at habang nagkukwentuhan sila, ako na po yung nagligpit ng pinagkainan. Siyempre ayaw po nila pero talagang pinilit ko po na tumulong po sa kanila. Tinulungan naman po ako ng kapatid na babae ni Jason. Nung naghuhugas na po ako ng pinggan at nasa may labas po ng bahay nila yung pinaghuhugasan po nila ng pinggan, bigla pong lumapit sa akin si Lolo Juanito. Meron po itong parang mahinang sinabi. Ang bango talaga, nakakagutom. Wika pa po nito. Pareho lang din naman ang lengguwahe ng Iloilo at ng Capiz. At kakaunti lang din po yung pagkakaiba. Kaya naintindihan ko po yon siyempre. Ano po yung mabango? Tanong ko pa po noon sa kanya. Wala iya. Ilang ba na ba yung ipinagbubuntis mo? Tanong naman po nito habang nakangisi. At nakalabas po yung medyo nangingitim na po nitong mga ngipin. Mga 5 buwan na po. Sagot ko naman po noon. Dito na ba kayo titira? Tanong pa po nito sa akin. At ang sabi ko naman ay hindi. At mga 3 araw lang kami doon. Dahil magpapaalam lang kami sa aming pagpapakasal. At meron ding mga aasikasuhin. Yung tingin po nito sa akin, parang makahulugan po. Pero binaliwala ko na lang. Nung gabi na po, yung kwarto po kung saan kami matutulog, may iisang bintana po. At yung dingding po nito ay gawa lang po sa sawali. Yun bang may mga maliliit na butas sa mga nakakaalam dyan sa sawali. Maaga pong nakatulog si Jason noon habang ako po ay gising pa rin. Maya-maya pa, napansin ko pong parang may tao po doon sa labas ng kwarto namin. Siyempre dahil sawali nga po yung dingding. Talagang maaninag po pag meron pong tao doon sa labas. Nung medyo tumigil na po yung parang naglalakad doon, dahan-dahan po akong bumangon noon, Sir Dan. Kinakabahan na po ako noon. Habang nasa may likod po ako ng bintana at titignan ko po sana doon sa mga maliliit na butas sa dingding kung ano nga ba yung nasa labas. May hawak po akong ashtray noon. Dahil yun lang po yung nadampot ko na medyo mabigat. Yuyuko na po sana ako noon para silipin po ang nasa labas. Nang bigla na lamang pong bumukas yung bintana ng kwarto, sabay meron pong humila sa aking kamay. At agad pong tinakpan yung aking bibig. Yung kamay po nun, mabalahibo po. Dahil nararamdaman ko po yon. Nung bigla po nitong nilipat ang kanyang isang kamay doon po sa aking tiyan, pilit ko na po siyang pinaghahampas ng hawak kong ashtray. Hindi man ako makasigaw noon dahil tinatakpan nga nito ang aking bibig. Pilit po ako noong nag-iingay. Na sa totoo lang, dapat magigising pa rin po si Jason nung mga oras po na iyon. Pero tulog na tulog nga po ito. Nung pilit ko pong tinitignan ang itsura ng humihila sa akin, bigla pong nanginig ang buong katawan ko nang makita ang nakakatakot po nitong mukha. Naglalaway na po yun ng sobra. At mas dumidiin nga po ang paghawak na ginagawa nito sa tiyan ko. Umiiyak na nga po ako noon. Lalo at parang hindi talaga nagigising si Jason. Nagulat na lang po ako nung may sumigaw po na boses doon po sa labas na mabilis pong papalapit po doon. Bigla na lang din po akong binitawan ng aswang, Sir Dan. At agad po itong napasigaw. Dahil agad po pala itong tinaga ng lalaking nasa labas. Kitang-kita ko po noon kung paano pong mabilis na tumakbo po yung aswang
doon sa may kakahuyan. Doon pa lang po nagising si Jason noon. Nagulat na gulat din po kung ano ba ang nangyari. Pati na rin po ang mga kapatid niya at ang nanay po nito. Nang magising po si Jason, tinawag po niyang tito yung lalaki pong nagligtas sa akin. Tito niya pala yon na napadaan lang daw doon banda kahit mga 10 PM na noon dahil nalaman daw nga nito na umuwi na nga ang kanyang pamangkin na si Jason. Nagbabaka sakali lang daw siya na baka gising pa daw ito. At aayain niya sanang uminom kaya may dala raw itong alak. Nagkataon naman din na meron siyang dalang itak lagi kapag lumalabas siya ng gabi. Nung nagtanong si Jason kung bakit hindi niya hinabol yung aswang, ang sabi ng kanyang tiyo, parang kilala daw kasi niya yung aswang na iyon. Kahit parang kakaiba na raw ang kanyang itsura. Sa ikinikilos daw po nito, parang si Lolo Juanito daw po talaga. Kaya agad nilang tinignan ang bahay at pinasok na nga po nila nang wala pong sumasagot na matanda. At pinasok na nga po nila yon. Doon na po nila nalaman na wala nga po roon yung matandang si Lolo Juanito. Kaya matyaga po silang naghintay doon sa loob ng bahay. Ilang sandali pa po, doon sa pinto sa likod ng kubo ni Lolo Juanito, dahan-dahan nga pong pumasok ang matanda. Naagad naman po nitong ikinagulat dahil naroon na nga po sa loob si Jason, ang kanyang tito, pati po yung kanyang nanay. At ang una po nilang napansin, hawak-hawak po ng matanda ang kanyang balikat na meron nga pong sugat. Yun po yung parehong parte na nataga nga po ng tito ni Jason. Pinatawag po pati ako noon. Wala pong ibang kapitbahay kaya malaya po silang magingay. Galit na galit po noon ang nanay ni Jason at ang sabi po nito, kakauwi lang ng anak ko. Naapo mo na rin dahil kapatid ka ng nanay ko. Kasama pa niya yung pakakasalan niya. At yung kauna-unahan kong magiging apo kung sakali. Tapos, ganyan ang gagawin mo. Ganyan pala ang totoo mong pagkatao. Siguro, kaya ka umuwi dito dahil pinaalis ka rin doon sa Mindanao sa pag-aswang mo. Galit na galit po na sambit ng nanay ni Jason na hindi naman po itinanggi ng matanda. Kung hindi nagpunta doon ang kanyang tito na kapatid nga po ng nanay niya, baka nabiktima na nga po ako ng matandang aswang po na yon. Napagkasunduan po noon, Sir Dan, na pababalikin na lang po doon sa Mindanao ang matanda. Dahil baka mapatay pa raw ito ng pamilya nila Jason kapag nalaman ng mga ito ang nangyari. Kaya itinago po namin ang tungkol doon sa iba pang miyembro ng pamilya nila Jason. Kinabukasan rin po, agad nga pong umalis ang matanda. At yung kubo po nito ay agad rin pong winasak. Hingi po ng pasensya sa akin ng nanay ni Jason noon. Hindi raw nila alam na ganun pala ang pagkatao ng kapatid ng nanay niya. Siguro ay doon daw po nito sa Mindanao nakuha ang kanyang pag-aswang. Nag-asawa nga po kami ni Jason at nagkaroon po kami ng 3 anak. Kasama na po dyan yung panganay po namin na muntik pa pong makuha ng isang aswang. Dito na po ito nagtatapos. Maraming salamat po kung mapili at sa inyo pong lahat na mga nakikinig. Tawagin niyo po akong Inday. 41 taong gulang at taga Zamboanga. Kwento po ito ng tito ko. Gusto po niyang magpadala pero hindi po siya magaling magsulat. Kaya heto at ako po yung pinagpadala po niya. Nakikinig din naman po kasi ako sa inyo, Sir Dan. Kaya nung sinabi po niyang gusto niyang mag-send sa inyo, syempre, pumayag po akong tulungan siya.
Lalo at alam ko rin naman po ang kanyang karanasan. Tawagin nga po pala natin si Tito sa pangalang Fernando. At ikukwento ko po itong kwento niya sa paraan na parang siya po talaga ang nagkukwento sa inyo. Malinaw po tayo ah. Ang lugar po namin ay malayong malayo pa po talaga sa bayan. Dekada 80 po nang mangyari itong kwento ko. Kung saan isang liblib pa talaga na barangay, yung barangay po namin noon. Wala pong masyadong masakyan noon. Hindi pa ganun karami ang mga tao. At karamihan sa mga kababaryo ko po noon ay hikaos rin po talaga sa buhay tulad rin po ng pamilya ko. Nagising po ako isang umaga noon, Sir Dan, na kulang na nga po ng isa yung mga alaga ko pong manok. Iilan na lang nga po yun. Siguro wala na pong 10 noon. Kaya imposible po talaga na nagkamali lamang ako. Kahit nga po ugali ng mga alaga kong manok noon, kilalang kilala ko na po. Merong maingay, merong matapang. Karamihan po kasi doon ay mga tandang. Siguro mga 3 lamang po noon yung mga inahing manok. Siyempre, naggalit po ako. At ang una ko pong ginawa ay pinaghahanap ko po yon. Kahit nga po sa mga kulungan ng kapitbahay, hinanap ko po yon. Yung paborito ko po kasing tandang, yung nawawala noon. Madalas po naming pinagsasabong yon ng mga barkada ko. Katuwaan lang din po dahil hindi po kami nagsusugal. Paano pa nga namin maiisip na magsugal noon? Walang-wala na nga kami noon. Inabot ng hapon at hindi ko po talaga nakita yon. Hindi ko naman po alam noon na nang dahil lang po sa iisang manok, makakaranas po ako ng kakaibang pangyayari sa buhay ko. Kung hindi nawala yon, hindi ko po sana naranasan ang kababalaghang ikukwento ko sa inyo ngayon. Mahilig po akong tumambay noon kasama ang mga barkada ko. Nung gabi din po na yon, niyaya po ako ni Oliver, yung barkada ko po, na tumambay daw muna kami. Problemado po kasi ito sa kanyang mga magulang, na noon ay parang maghihiwalay na nga po. Kabataan pa po namin ito ah. Sa daan po namin doon sa aming tambayan, nakita po namin ang tatay ni Oliver na nakikipag-inuman doon sa isang tindahan sa may gilid ng kalsada. Kapag doon po kami dumaan, alam po namin noon na tatawagin na naman po si Oliver ng kanyang ama at kung ano-ano ang gagawin at sasabihin. Kaya lumiko po kami noon at nagiba po kami ng daan. Medyo masukal po sa daan na yon, pero mas okay na rin po yon para lang po makaiwas sa tatay ni Oliver. Hanggang sa mapadaan po kami sa likod ng isa naming kababaryo at bigla po akong napatigil. Bukod sa antagal na rin po naming hindi nakadaan doon banda, may kumuha rin po talaga ng aking atensyon kung bakit po ako tumigil. May dala pong maliit na flashlight noon si Oliver. Nakasanayan na rin po niya, lalo at madalas nga po kaming tumambay sa gabi. Hindi po niya nakita ang tinutukoy ko, kaya nagtaka po ito nung tumigil ako bigla. At nakita ko po talaga yon. Hindi ako pwedeng magkamali. Alam ko ang nakita ko, kaya agad ko pong kinuha ang kanyang flashlight sa kanyang kamay at inilawan ko po doon banda sa may talahiban. Doon ko na nga po nakumpirma yung nahagip po ng ilaw. Walang iba po yon kundi yung nawawala ko pong manok. Wala na po yung buhay at tadtad pa po yung katawan nun, na parang wala na pong lamang loob, pero yung kulay po ng balahibo, sigurado po ako na yun nga po yung aking manok. Kahit balot na po ito ng dugo at gutay-gutay na rin po, alam ko po sa aking sarili na yun po yung paborito kong manok. Araw-araw ko po yung pinapakain at binubuhat-buhat pa para isabong.
doon sa mga manok ng kapitbahay. Kaya hindi po ako pwedeng magkamali. Kung ano man po yung may gawa nun, syempre alam po naming hindi normal. Hindi po yun hayop o kung ano paman. Sa lahat po ng lugar kung saan ko yun pwedeng makita, doon pa talaga, malapit sa may likod ng bahay ng isang kababaryo namin na matagal nang pinag-uusapan na isa raw aswang. Tol, ito yung manok ko. Anong ginagawa nito dito? At bakit ganito na yung sitwasyon? Sabi ko pa po noon kay Oliver. Ang sabi naman po nito, mukhang mabangis na hayop, tol. Pero ang nakapagtataka, wala namang ibang sugat sa katawan bukod sa malaking hiwa sa kanyang tiyan. At talagang lamang loob lang yung kinuha. Sinasabi ko sa'yo, tol, iba yung may kagagawa niyan. Wika pa po noon ni Oliver. Pero bago pa man po ako makasagot, may bigla pong nagsalita sa likuran namin. Gawa ng ano, iho? Wika ng boses sa likuran namin. Sabay mabilis po yung naglakad palapit sa amin para tignan yung hayop na tinutukoy po namin. Walang iba po ito kundi si Lolo Gimo. Hindi tunay na pangalan. Hindi po kami nakapagsalita noon at agad po akong napatayo. Siya po yung mismong kababaryo namin na matagal nang pinaghihinalaan sa aming barangay. Nang makita po niya ang walang buhay ng manok, ngumisi po ito sandali bago nakapagsalita. Tinapon lang yan dito. May galit siguro sa amin kaya dito tinapon banda para ano pa, para sa akin na naman ibintang. Hindi ako aswang. Yan ang sigurado ako. Kaya iligpit nyo na yan at alisin dito kung pwede lang. Wika pa po nito. Humiram na lang po ako ng pala noon sa kanila at mabilis po akong naghukay at inilibing ko po yon. Umalis po yung matanda habang naghuhukay po ako doon lang din banda kung saan namin nakita yon. Pagkaalis po niya, Tol, nakita mo ba yung dugo sa suot na t-shirt ng matanda? Meron ding konting dugo sa ilalim ng kanyang damit. Meron ding konti sa paa. Saad pa po noon ni Oliver sa akin. Hindi ko napansin yung sa damit, pero nakita ko yung sa paa nung tinamaan nyo ng ilaw. Sagot ko pa noon kay Oliver, kung titignan rin po yung dugo, presko pa po yon. Nahalatang ilang minuto pa lang po nang mamatay po yung manok po na yon. Siguro ay nagmadali. Baka nakitang may paparating, kaya kinuha lang ang kailangan niya at itinapon dito banda. Wika ko pa po noon kay Oliver, kasi sa totoo lang po, maswerte lang po talagang nahagi po yun ni Oliver doon banda sa may talahiban. Kung hindi po niya inilihis doon yung ilaw, malamang hindi po namin makikita yon doon. Pagbalik namin ng pala noon, mula sa bintana ay nakita kong nakaupo sa isang sulok ng kusina nila yung asawa ni Lolo Gimo. Sa sahig po yung nakaupo ah. Parang may kung ano po itong kinakalkal sa ilalim ng kanilang mesa. Pero hindi ko na po natignang mabuti dahil sinigawan po ako noon ni Lolo Gimo. Oh, ano pang inaantay mo? Alis na. Sigaw pa po nito sa akin. Kaya umalis na po ako kasama ang barkada ko. Nung nasa may tambayan na po kami, naikwento po ni Oliver na yung tatay daw po niya, nakita daw na merong kakaibang ginagawa ang asawa ni Lolo Gimo noon. Kaya parang yung tatay lang daw niya yung nagsasabing yung asawa talaga ni Lolo Gimo yung aswang sa kanilang dalawa, at si Lolo Gimo raw
yung naghahanap ng makakain nito minsan. Kaso nga lang, ayaw daw talagang sabihin ng tatay ni Oliver yung kanyang nakita. Litong-lito po ako noon. Ako po yung tipong hindi matatahimik hanggat hindi ko nalalaman ang katotohanan. Siguro dala na rin po ng hindi pa ako makapag-isip ng maayos noon dahil nga bata pa po ako noon. Ang ginawa ko po, nung sumunod po na kabilugan ng buwan, talagang sinabi ko po kay Oliver na magbabantay ako doon sa bahay ng matanda. Hindi ko naman po akalain noon na sa unang gabi ng pagpunta ko doon ay makakaranas po ako ng hindi ko malilimutan. Niyaya ko po si Oliver noon pero ayaw daw po niya. Sabi ko naman, kung ayaw niya, ako na lang mag-isa. Wala naman po akong balak na kung ano po noon. Nais ko lang po sanang mapatunayan mismo sa sarili kong mga mata. Meron po doon na silong na parang tambakan po nila ng kahoy panggatong. Mga bandang 7:00 pa lang po ng gabi noon, nandoon na po ako. Susubukan ko lang naman po lang na mag-abang doon, baka sakaling may makita po ako. Siguro mga nasa 10 minuto pa lang po ako doon. Bigla pong dumating si Lolo Gimo. Nag-aabang po ako na may lumabas pero hindi ko po akalain na galing na pala sa labas ang matanda. Meron po itong bitbit na hayop. Sa unang tingin pa lang, halata po na isa na naman po yung manok. Sa isang iglap lang po, biglang ang lakas po ng kalabog sa aking dibdib noon. Labis po na kabang nararamdaman ko noon. Kung titignan po, halata pong patay na po yung hayop po na iyon. Pero parang wala pa pong sugat. Yung tipong parang binalian lang po ng leeg. Papasok na po noon si Lolo Gimo sa kanilang pinto. Nang biglang may narinig po akong nag-aangil sa aking likuran. Habang nakayuko po ako doon sa may silong. Paglingon ko po, hindi ko po inaasahan ang aking makikita. Yung asawa po ni Lolo Gimo. Nanlilisik na po yung mga mata habang nakatingin sa akin. At sa kanya po pala nang gagaling ang naririnig ko pong pag-angil noon. Kitang-kita ko po noon yung unti-unting paghaba ng kanyang kuko, pati na po yung kanyang mga pangil. Sa kaba ko po, hindi po ako makatakbo. Yung tipong parang sa panaginip na kulang na lang ay gumapang po ako doon. Dahil hindi po ako makagalaw. Bago pa man po ako makapagsalita o kahit makasigaw man lang, bigla po akong dinumog nun. Sabay agaran po akong sinakal. Hindi ko po makakalimutan yung laway po nito na tumutulo na po sa aking mukha. Akala ko po noon katapusan ko na pero bigla po siyang hinila ni Lolo Gimo palayo po sa akin. Ito na yung pagkain mo. Labanan mo. Ipapagamot ka pa namin doon sa probinsya ninyo, hindi ba? Ito na yung manok. Kainin mo. Pabulong pa po noong sambit ni Lolo Gimo. Naagara naman pong nagpakalma sa kanyang asawa. Nakaupo lang po ako noon sa lupa. At takot na takot pa rin po ako. At hindi pa rin po ako makagalaw. Parang natigilan lang po ako sa bilis po ng mga pangyayari. Tinignan lang po ako ng asawa ni Lolo Gimo at nakahinga po ako ng kaunti nung humingi po ito ng tawad sa akin at nagbalik na po ito sa kanyang normal na itsura. Huwag kang matakot, iho. Huwag mong husgahan ang asawa ko. Hindi naman siya nananakit ng tao. Ilang araw lang siyang hindi nakakain ng hayop kaya nagkaganito. Ipapagamot namin siya. Sa susunod na linggo, uuwi kami sa kanilang probinsya para magpagamot. Paliwanag pa po ni Lolo Gimo noon. Sabay lumuhod po ito sa aking harapan.
Nakiusap na huwag ko raw yun sasabihin kahit kanino. Tumango lang po ako noon sabay tumayo at nagmadali na po akong umuwi. Hindi po ako nakatulog noon pero hindi ko po sinabi kahit kanino. Ilang araw nga po noon ay umalis nga po yung mag-asawa. Yun na po siguro yung kanilang sinasabi na magpapagamot sila. Pero pagbalik po ni Lolo Gimo pagkalipas po ng mga isang buwan, hindi na po nito kasama ang kanyang asawa. Ang sabi po nito nung tinanong ko po, hindi raw kinaya ng katawan ng kanyang asawa nung pinagamot daw nila yon. Ang bigat po ng pakiramdam ko noon sa nalaman ko. Umasa rin po kasi ako noon na magagamot pa kaya iningatan ko po talaga ang kanilang lihim. Nung mabalitaan ko po yon, doon ko na po nasabi sa mga pamilya ko dahil hindi ko na po kaya pang itago. Sinabi ko na wag nilang huhusgahan yung tao at amin-amin lang yon. Hindi po aswang si Lolo Gimo. Yan po ang sigurado ko noon hanggang sa namatay na nga po ito. Siguro hinawaan lang din po ang kanyang asawa kaya ganun po yung nangyari sa kanya. Hanggang dito na lang po ang kwento kong ito. At maraming salamat po.